Ito ay isang kaugalian na nagmula sa mga Espanyol, bilang tanda ng paggalang. Ang asawa ng isang opisyal ng pamahalaan ay binigyan ng pangbabaeng titulo ng kanyang asawa. Kaya, ang asawa ng gobernador ay tinawag na gobernadora, ang asawa ng kapitan ng baryo ay tinawag rin kapitana, ang asawa ng konsehal ay oedora at iba pa. Gayunpaman, si Agueda Cahabagan ay tinawag na generala. Hindi dahil ang kanyang asawa ay isang general kundi dahil siya mismo ay naging isang general sa panahon ng Rebolusyong Pilipino. Pero, sino nga ba si General Agueda Cahabagan? Si Agueda Iniquinto Cahabagan ay isinilang at lumaki sa bayan ng San Pablo sa Laguna. Ngunit, hindi natukoy ang pagkakakilanlan ng kanyang mga magulang at kung kailan siya isinilang dahil sa kakulangan sa impormasyon. Ngunit, sa kabila nito ay nakilala siya bilang si General Agueda, na nakilala rin sa kanyang katangi-tanging katapangan pagdating sa labanan. Inilalarawan rin siya na nakadamit ng puti at may dalang bolo at baril sa magkabilang kamay habang nakikipaglaban. Siya ay isa ng miyembro ng Katipunan bago pa man ito nadiskubre ng mga Espanyol noong Agosto taong 1896. Noong Mayo taong 1897, siya ay kinomisyon ni General Miguel Malvar upang pamunuan ang isang pulutong ng mga sundalo ni Brigadier General Severino Taino sa Laguna. Habang nakasakay sa kabayo, na may baril sa isang kamay at bolo sa kabilang kamay, pinangunahan niya kasama si General Artemio Ricarte ang mga pulutong ng mga sundalo sa pagsalakay sa garrison ng mga Espanyol sa San Pablo, Laguna noong Oktubre taong 1897. Dahil sa kanyang ipinakitang tapang at galiyang sa pakikipagdigma, iminungkahi ni General Pio del Pilar kay General Emilio Aguinaldo na kilalanin siya bilang general. Dahil dito, noong ika-4 ng Enero taong 1899, itinalaga siya ni Emilio Aguinaldo bilang unang babaeng general ng unang Republika ng Pilipinas at naging kaisa-isang babaeng general sa talaan ng hukbong Pilipino. Sa pagpasok ng digmaang Pilipino-Amerikano, ipinagpatuloy niya ang pakikipaglaban. Mula 1900 hanggang 1901, ipinaglaban niya kasama si General Miguel Malvar ang lalawigan ng Laguna. Ngunit, sa kasamaang palad, hindi na niya nakayanan pang makipaglaban hanggang sa madakip siya ng mga Amerikanong sundalo noong Enero taong 1902. Sa kasamaang palad, hindi rin naitala kung ano, saan, at kailan siya namatay. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.